Alright, so latest update ho tayo dito. Live na live dito sa may Bolton Street, corner JP Rizal. So or sabihin na natin San Pedro Square, update ho tayo dito para sa gaganapin bukas na National Rally for Peace ng ating mga kababayang INC or Iglesia ni Cristo. So January 13. So Lunes bukas magsisimula alas 8 ng umaga. So ngayon pa lang meron na tayong nakikita dito mga temporary road closure. So ibig sabihin noon meron ng mga ilang mga kalye kalsada na hindi na pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Partially road closure hanggang alas 7:59 ng umaga bukas kasi by 8 AM starting na yung gaganaping peace rally sa lugar. So ang gagawin lang ho natin ngayon dito na update is iikutin lang ho natin itong buong sana maikot natin yung pinakabuong San Pedro Square kung saan talaga sabi ko sa inyo na ito naman talaga ang pinaka event place ho talaga namin dito sa Davao every time na merong mga events. Ito man ay Pasko Fiesta, Kadayawan Festival, Araw ng Davao, and ito mga pagkakataong gaya nito na mga unprecedented events, di ba? Hindi naman kasi natin unprecedented like hindi natin alam, di ba? Malay ba natin na this year ay magkakaroon ng peace rally? Ibig sabihin na darating sa time na magkaroon ng peace rally or rally, National Rally for Peace itong ating kapatirang mga kababayang mga Iglesia ni Cristo or INC members or INC. Igawa nung hindi naman talaga to sila mahilig makisawsaw sa politics. Pero this time parang nag-step up na talaga sila kasi siguro nakita na nila yung gusot, gulo, problema ng bayan, no? So kumbaga dami nang problema sa pagkain. 20 pesos na bigas hindi nagawa, hindi nangyari. Mga crimes, kriminalidad, mga heinous crimes, no? Throughout the country, ang dami, mga bata, ginahasa, matanda, senior citizen, pinapatay. Basta marami ng mga problema na kinakaharap ang ating bayan ni Juan na dapat i-address ng ating mga mambabatas, ang ating mga politicians, ang ating mga leader, national and local leaders. Pero ang ginawa nila is parang mas inuna pa itong pag-impeach kay VP Sara Duterte, di ba? Na kumbaga I don't know kung it's a diversionary tactic para hindi makita ng taong bayan ang kanilang shortcomings, ang kanilang kakulangan or yung hindi pagtupad sa kailang mga pangako. Yun na nga 20 pesos na kilo ng bigas kapag kasi BBM ay maupo. So itong si PBBM na nawagan na wag ituloy ang impeachment or dinidiscourage niya ang mga mambabatas na wag nang ituloy ang impeachment trial kay VP Sara against Vice President Sara Duterte. So ito na mga kapatiran or kababayan natin mga INC. So gawin nilang gagawa rin sila ng hakbang, yan ang step up. So kumbaga parang in support sila sa panawagan ni President BBM or ni PBBM na wag na lang ituloy. Kasi nga, yun, although hindi man sinabi ni PBBM, hindi ko narinig, I don't know, baka sinabi ni PBBM na yun na nga, mas maraming problema na kinaharap ang ating bansa na dapat ating solusyonan or dapat harapin, dapat tugunan kaysa sa ipa-impeach si VP Sara Duterte. So ang narinig ko lang or naalala ko lang, sinabi niya lang na wag nang nanawagan siyang wag nang i-impeach ang VP Sara Duterte. Pero itong malinaw naman sa INC group or sa mga INC na malinaw yung kanang pagkasabi ko para saan, or I mean nabigyan ako ng linaw kanina na kung para saan talaga itong National Rally for Peace. So hindi siya political color rally, hindi siya para sa dilaw, pink, yellow or red or green, kundi ito ay para sa bayan, no? So yun nga, kumbaga parang nananawagan silang dapat i-address yung pinakapangunahing problema, yun nga, gutom, kahirapan, kriminalidad at kung ano pang mga national issues. So dapat yun ang unahin tugunan, yun ang haharapin muna, no? Bigyan ng pansin at solusyonan bago ang impeachment ni VP Sara Duterte. So ngayon, ang update natin dito, papakita ko lang sa inyo yung ganap. So ito na ngayon, kasama na to sa San Pedro Square. So as you can see naman dito, yan, mayroon tayo nakita dito parang lead wall ang tawag diyan, di ba? So ibig sabihin, yung lead wall na yan is diyan makikita, no, yung mga banner or yung mga sasabihin, mga speech ng kanilang ministro, yata tawag, di ba? So nakalimutan ko na tuloy. So basta ministro, para yun ang sabi ni Kuya kanina na scan ng INC. Ministro. So merong entablado doon na malaki, pinaka main venue, pinaka main stage na sa may harap ng City Hall or sa may San Pedro Square.
para doon magsasalita, doon mag-deliver ng speech yung kailang pinaka-leader. And yun, ang iba naman ay makikinood, makikita na lang dito kasi hindi naman talaga din lahat pwedeng doon makisiksikan or pupunta sa may harap ng stage, no, kung saan nagsasatla ngayong ministro nila kasi nga siksikan na yan, no, crowded na. So mas maganda dito na lang yung, so kumbaga bawat corner merong may mga nakatalaga, may mga designated na mga gaya nito lead wall. So bukas magsisimula yung event, National Rally for Peace, 8 AM. So pagkakaalam ko, base sa mga nakita ko sa mga news, sa ating timeline sa Facebook, no, na nag-update tungkol sa or mga advisory tungkol sa gaganaping National Rally for Peace is hindi lang Davao City, hindi lang Manila. So merong Manila sa may Grandstand, Lunita, somewhere in City of Manila, tapos meron din silang ibang location din para sa Quezon City. Tapos meron sa Iloilo, meron sa Legazpi, Albay, meron sa Cebu City, meron din sa Davao City. So ewan ko kung ano pa ba yung ibang hindi ko nabanggit, kung meron bang Bacolod, meron bang Cagayan de Oro City. Pero syempre nationwide, national ang natin mga kapatirang Iglesia ni Cristo, marami yan sila, millions. So ito yon sa lead wall na naka-set up na, naka-ready para bukas. And maliban dito sa may Bolton Street corner JP Rizal na naka-install na lead wall, meron din tayo makita doon sa unahan, puntahan natin sa may CM Recto corner JP Rizal ulit. So bawat siguro kantuhan, ang pagkasabi ni Kuyang Scan kanina ay parang nasa mga 10, hindi bababa sa 10 lead wall ang makikita bukas or yung kailang in-install dito sa within the vicinity of San Pedro Square. So bukas, Lunes, January 13, normal day, regular day. So walang anunsyo, no, na ginawa ang ating City Government of Davao kung sila ba ay mag-i-implement sila ng suspension of classes sa kahit anong level, mapa elementary, secondary. Kasi sa Quezon City kanina narinig ko sa update is ang Quezon City, ang kailang mayor doon ay parang meron silang class suspension. Kasi nga hindi na nga madaanan yan, expected na yan, dapat anticipated na yan dapat ng ating mga Pilipino na hindi talaga yan basta-bastang makakadaan. Although dito sa Davao City hindi naman ganun kahirap yung for example itong University of Mindanao, itong University of Immaculate Conception or UIC dito sa likod, IMS by Joji Ilagan, itong building na to, zoom in natin. So culinary school ni Joji Ilagan. Tapos pa ba mga eskwelahan dito malapit lang, no? So hindi sila passable yung area nila, yung mga kalye. So pwede silang mag-drop na lang kung may mga sasakyan. Syempre hindi na sila makakadaan dito sa area. So, sa JP Rizal, Padre Gomez, Bonifacio, and dito sa may CM Recto. So ibig sabihin sila ay kailangan lang dumaan sa Magallanes, yung dropping area. Pwede yung Boulevard, pwede rin Quirino Avenue, and sa may Rojas Avenue. So passable pa rin ibig sabihin is malapit lang naman yun sa location nila. So yun lang ang medyo sure ako na eskwelahan na malapit dito. Marami pa dyan sa sa may Bonifacio Street, may mga eskwelahan din marami dyan. Pero ito talaga pang medyo masasabi nating malalaki. So ito na nga IMS building, Joji Ilagan Culinary School. Tapos University of Mindanao dito sa likod natin, Bolton Street. Tapos University of Mindanao corner sa may Padre Gomez and Bonifacio Street, which is sarado siya bukas. Okay, so pangalawa natin nakikita dito ngayon, ayan so naka-set up na siya, naka-installed na yung nila LED board or LED board. So naka-all set na sila para bukas. Monitor, no? So siyempre ang mga tao dito bukas, hindi lang kasi mga INC members ang andito bukas, no? May mga ibang din mga galing sa iba't ibang sekta. So yan hindi naman yan talaga masasabi ito parang religious something, no? So it's about national concern na gagawin nila bukas, national peace or national rally for peace. So ito lang update sa mga taga Davao dyan lalo na, no? So just in case ba na kayo taga malayo, for example kayo mga taga north, south and east, west part of Davao City.
So malayo kayo sa downtown area, so wala kayong ideya at meron kayong transaction bukas dito Lunes. So at least man lang ay meron kayong makita ditong gaya nitong update, no. So ang mga ulitin ko lang yung mga affected na mga streets bukas for full closure simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi is ito si Emrecto, San Pedro Street, JP Rizal, Bonifacio Street, si Bangoy, Pilayo Street, Palma Hill Street, Iniego Street, yun. So basically na talaga siya, pinaka downtown area. Okay, so after dito proceed tayo sa may sa may malapit sa City Hall ground or City Hall Drive. Alright, isa yan sa bukas. Magiging tambayan o diyan makatutok bukas ang mga hindi na makapuntang hindi na makapunta sa may City Hall ground. So diyan na lang sila manonood sa LED screen na naka-set up or naka-installed. Okay, so dito na tayo sa may San Pedro corner si Emrecto. So panibagong dito, LED board or LED screen na nakasit up ulit, no. So dito lang to sa may corner. So na siya, partially close talaga siya. So hanggang 7:59 to ng gabi, ng umaga bukas, so January 13. So by alas 8 ng umaga, so close na to talaga dito, hindi to madadaanan ng isang lane. So ito yung natin yung Metropolitan Cathedral, San Pedro Cathedral dito sa Davao City. So ito yung dalawa na yung nakikita natin dito. Okay, so welcome to San Pedro Square. Naka-ready na, grabe talaga pang mga kapatirang Iglesia ni Cristo, mga kababayan nating INC. Kung magsagawa talaga sila ng mga event ay napaka-organize. Tapos ang bilis. Meron na rin mga yung mga portable CR, mga yung ihian ba matawag diyan. Okay, so kabilaan. So yung mga tao doon na makapila bukas, so diyan sila manonood sa LED. So grabe, 12 hours talaga yung yung kanilang pananatili sa kalye bukas sa mga sasama, hindi lang mga INC member. Ito na yun, dito siya ay sarado na. Actually may event o wala, itong kalye na to dito sarado talaga siya during Sunday kasi nga merong Sunday mass. So hindi to pinadadaanan ito ng mga sasakyan every Sunday. So LED, kabilaan. So para yung mga taga doon nga meron silang makitang makikita na yung speech ng kailang pinaka ministro. Tapos yung dito naman na area yung kailang titingnan, ito na dito. May mga sound speaker, may mga sound system, dami na naka-installed. So all set na siya bukas. Galing. Tapos sa unahan, lakad pa tayo ng konti. Hindi ako sure kung meron doon sa may Pichon, sa may Bonifacio Park. So expected natin to dito bukas, napakadaming tao. So abang-abang na lang sa mga update dito. Sana ay meron pa tayong enerhiya matitira, extra energy para dito tayo diretso by morning bago matulog. So ulitin ko na National Rally for Peace. So no political color. So ito siya, ang purpose ay para sa bayan, So yan na nga, kumbaga parang ipapanawagan ng ating mga kababayang INC na itigil ang kahibangan nitong mga taga Quadcom na impeach kunyari hindi naman talaga nakakatulong sa bayan. Kasi eto, ganito lang, kung ikay nanonood ngayon at nakikinig ka hanggang sa ganitong oras, hanggang dito sa may 14.50 seconds.
naniniwala ka ba, or kayo dyan na nanonood, naniniwala ba kayo na pag once na si Sara Duterte ay ma-impeach, ay matigil na ang korupsyon sa Pilipinas? Sa tingin niyo ba kapag na-impeach si VP Sara, ay hahayahay na yung ano natin, yung kalagayan sa Pilipinas? Hindi na ba tayo hindi na ba problemado? Mababawasan na ba ang ang kahirapan sa Pilipinas, 'di ba? Mababawasan na ba yung yung bilang ng mga taong nagugutom, 'di ba? So andito na tayo ulit sa So pakisagot na lang sa comment section. Kasi kung hindi rin naman talaga ay mababawasan ang lalo lang magiging corrupt. Ngayon nga andyan pa nga si Sara Duterte na taga taga supla, 'di ba? Na willing mag-expose sa kanilang mga kakurakutan. So what more na lang kung wala na si VP Sara sa posisyon, wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang boses. Although may boses pa rin naman siya, as long as hindi lang talaga siya gorgorin literal. So kaya pa rin naman talaga niyang magsalita. Kaso nga lang, ang bilis niya lang talagang tugisin. I-power trip, pwede siyang hulihin, ikulong, gano'n, no? Kasi hindi na nga siya, wala na siyang tinatawag na immunity. Kasi nga wala na siya sa katungkulan, wala na siya sa national position. So hindi siya kasama sa pinaka highest, second to the highest elected official sa lupa ng Pilipinas. So ito na tayo ha. So ilan na ba yung nakita nating LED screen? So apat na, no, sa dalawa to, apat. So dito pang-5. Ayan, malaki din to dito. Pang-5 LED, pang-5, tapos pang-6 doon sa unahan. So grabe yung nila dito, yung kailangan preparation, setup, no, mga sound system. Tapos yung ihian talaga, no, isa yan sa pinakamalaking bagay. So welcome to City Hall Square, San Pedro Square. Okay, so ganito pala, ito pala yung ganap, no, dito bukas. Bali, ito yung kailangan sound system, or yung parang yung mga operator. Tapos ito yung stage. Yan yung magiging stage nila bukas. Di ba mostly sa mga ganap natin dito sa Davao, like may event tayong mga Pasko Fiesta, meron tayong Karayawan Festival or Araw ng Davao. So mostly ang nilalagay natin yung stage natin is dito, or dito na area dyan. Pero this time dito sila. Tapos pabaliktad, no, kasi mostly naman dati, naalala ko dati yung mga maliliit na naman na event natin. So yun, bali yung mga audience ay doon lang sa may Rizal Park. Pero syempre nga expected yung mas wider audience nila, or yung crowd, sa mas maraming crowd. So mas minabuti na dito yung yung crowds, tapos diyan yung magsasalita bukas. Di ba? May mga may mga extension ng mga LED screens. So okay na tayo dito. Maraming thank you sa panonood, at sa napuntahan na ho natin. So kita na ho natin yung ganap dito, yung preparation nila para bukas. It's all set na, no, para bukas. So kudos, no, sa IANC. Ang galing talaga nilang mag-organize ng event. Kasi organized. Affected yung mga yung mga may mangilan-ngilan na walang pakialam sa national national issue. So akala nila na okay yun. Paminsan-minsan makialam din tayo talaga, makisabay, no, makiparticipate sa ginagawang mga gaya nitong mga hakbangin, mga event. Kasi hindi to para sa kanila, para sa atin tong lahat. Mantakin mo nga, no, tama naman talaga na once na ma-impeach or i-impeach nila, impeachment trials, sobrang magastos yun para sa pera natin sa gobyerno, ha. Daming problema nga sa gobyerno, tapos yun ilalaan lang nila sa impeachment case and impeachment trials. So ang dami mga problema na pwedeng kaharapin, i-address dapat ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ng ating bayan. Pero paunahin yung personal interest naman yun, no? Parang demolition job. So wala siyang kinalaman about corruption, wala siyang kinalaman about basta wala, hindi mababawasan yung yung corruption. Mas lalala pa kapag wala na sa
gobyerno, si VP Sara Duterte. So magagawa na nila yung gusto lang gawin. Alright, so that's all for today's video. Thank you for watching. So see you tomorrow. Sana nga ay bigyan tayo ng extra energy para makapag-vlog dito sa lugar, makapag-update. So yun lang, ingat. Di unahan ako sa sana pa kayo.